Alam niyo po ba noong April 2025 na 55% ng mga pamilyang Pilipino ay tinuturing ang sarili nila na mahirap? At noong April 1983, 55% din ang numero na ito. Nag-iba man ang sitwasyon, pero parehas pa rin ang kahirapan para sa mga Pilipino. Nadadanasan pa rin ito ng karamihan. Nangyayari ito habang lumalawak pa ang GDP at umabot sa $500 billion ang ekonomiya natin. Kaya marami rin ang nagtataka. Para kanino ba ang paglago ng ekonomiya kung hindi naman siya nararamdaman ng mga tao? Sa economics, ang tawag sa nangyayari sa Pilipinas ay non-inclusive growth. Kapag lumalago ang ekonomiya pero hindi kasama ang karamihan. Maraming rason para dito. Political at economic. Pero isa sa pinakamalaki ay dahil nagkulang ang bansa natin sa structural transformation. Hindi natin napalago ang manufacturing sector ng bansa at nag-focus na lang tayo sa services katulad ng call centers at BPO. At dahil dito, kakaunti lang ang oportunidad para sa maraming Pilipino at lumaki ang agwat ng mayayaman sa mahihirap. Ang 55% na self-rated poverty na ito, nakaparehas noong 1983, ay nagpapakita na ang paglago ng ekonomiya o kahit stability niya, katulad ng sinabi ko dati, ay hindi sapat. Kailangan natin ng inklusibong pagbabago. Higit sa lahat, ang political will para magkatotoo ito.